Ira. Wait lang. Wait lang. Good evening na po. Good evening, good evening. Magandang gabi na po, mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po, mga ka-idol. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-28 ng Enero. Ayan. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay mababasa po natin sa Marcos 4, 1 hanggang 2 po, no? Medyo mahaba siya, no? Kasi mahaba ang ebanghelyo na mayroong 3 bahagi, no? May 3 bahagi siya. Yung ang talinhaga tungkol po sa manghahasik, ang talinhaga tungkol sa manghahasik, yan po, no? Pero may 3 bahagi siya, at ang pangalawang bahagi nga po ay ang layunin po ng talinhaga, no? Ang layunin po ng talinhaga, no? Matatagpuan po yan sa Marcos 4:10 hanggang 12. Ayan, mababasa po natin yan. Tapos yung ikatlong bahagi nga po ay yung paliwanag po sa paliwanag sa tungkol, paliwanag sa talinhaga, no? Tungkol sa manghasik, no? Yung ipiniliwanag po kasi yan, no, ng Panginoon, yung tungkol po sa manghahasik. Yung unang bahagi nga po ay yung talinhaga po, no? Talinhaga, sabi ng Panginoon, ay may isang lumabas, no, para maghasik, no? May isang taong naghasik para lumabas ng bahay para maghasik. Yun. Tapos yung pangalawa nga po, ay yung layunin ng talinhaga, sapagkat sa bandang huli, sa bandang gitna, no, sinabi niya na ang layunin nga ng talinhaga ay upang may karapatan, no? Kasi lumapit yung mga tao sa kanya noong pag-alis na may mga lumapit kay Jesus, at yung kasama yung kanyang mga alagad, no, na nagtanong ano daw ba ang kahulugan ng talinhaga, no? Sinabi nga ng Panginoon na sinabi ni Jesus, sinabi niya, ang sinabi ni Jesus ay karapatan ninyo na malaman ang paghahari, no, ang paghahari ng Diyos, paghahari nga ng ating Panginoon. Kailangan ninyong maunawaan. No, subalit doon nga sa iba, sa labas, no, ibig sabihin ng nasa labas siguro ay yung mga hindi naniniwala, no? Mga nasa labas ng simbahan siguro, yung mga hindi naniniwala na ang pinatungkulan niya ay makakita man sila, makita man nila, pero hindi, ano ibig sabihin, makinig man sila ng makinig, ay hindi sila makakaunawa, ano? Makita man nila, no, makita man nila ay hindi nila mayroon man silang makita, no? Pero ang ibig sabihin nun ay parang wala lang, no? Walang paniniwala. At sa bandang huli nga, no, yung sa paliwanag tungkol sa manghahasik, no, kasi nga ay may mga nahulog sa daan, may nahulog sa batuhan, may mga binhing nahulog sa dawagan, no? May mga binhing nahulog sa matabang lupa. Yun, kung ang matabang lupa ay siyang sumusunod. Pag ang buto ay nahulog sa matabang lupa, ay namumunga ito ng tig-50, tig-60 at may tig-100, no, di ba? Yung nakikinig, no, sa salita ng Diyos, ibig sabihin ay nagsasabuhay ng kung ano ang nais ng Diyos. No, ganun lang kasimple yung ibig sabihin siguro, no? Hindi lang siguro, kundi yung talagang ibig sabihin ng Panginoon. Dapat ay kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, kasi ang binhi ay ang salita ng Diyos, no? Yun yung binhi. Makinig ka man na makinig, wala kang unawa,
No, kahit na narinig mo, hindi ka nakakaunawa. Ayan, mga ganung bagay. No? Nangyayari at nangyayari rin sa panahon natin ngayon. No? Punta na naman tayo. Pag-uugnay na naman ito sa politikahan, sabi nila. No? Yan. No? Di ba? Nangyayari yan ngayon. No, kasi kahit ang daming hindi nakikinig. Ang daming hindi nakikinig. No? Kasi kitang-kita naman na nila, no? Pero parang mga bulag. kitang-kita na binubuli ang ating China Sea na sinasabi China Sea. Philippine Sea. Philippine Sea. No, binubuli na ng mga Chinese. No, pero hayaan na lang daw, no? At baka magiging kaibigan pa natin. Maging kaibigan, no? Sabi ni Rizal Tiberos. Magiging kaibigan pa natin yan. Paano natin yan magiging kaibigan? Ibinubuli na natin. No, yan. No? Lugar na ipagtanggol natin ang ating mga kapatid. Hindi. Hinahayaan lang natin. No? Ay natin pala hindi. Ako ayokong hayaan lang. No? Dapat may ginagawa. May ginagawa ang ating mga leader. Ano dapat ang gawin? Ano dapat ang gawin nating tulong dyan? No? Hayaan lang ba natin yan? Hayaan lang ba yan ang matataas nating leader? Yan. No? Ibig sabihin, ang dapat tayo ay nakikinig, no, sa salita ng Diyos. Ano bang nais ng Diyos? Ang huwag pagnakawan ang ating bansa. Huwag pagnakawan ang ating bansa. At huwag papatay kapag nagkasala. Huwag papatay. Ikulong lang pag nagkasala. No? Huwag nating ibalik yung death penalty na sinasabi nila. No, may mga nagnanais kasi na death penalty. Magkaroon ng death penalty. No, kaya may nagsasabi rin sa ginawa ng 2016 administrasyon, dapat mayroong death penalty para hindi na sa tularan. Mali pa din yun. Mali pa din. No, kasi winakasan nga ni Kristo ang death penalty, di ba? Winakasan niya yan sa kanyang ibanghilyo na may nahuling nangalunya. Di ba? May isang babaeng nahuli para lang siluin si Kristo, ay idinala nila ito kay Kristo. Habang si Kristo ay nangangaral nga. No, sabi ng mga nakahuli, natagpuan po namin itong nangalunya. No, kasi ang panahon noon, death penalty pa noon ay batuhin. No, kapag nahuling nangalunya ang isang babae, ay papatay ito sa pamamagitan ng bato. Di ba? Siguro kung hindi binakasan ni Kristo yan, dami siguro ngayong binabato sa plaza, no? Daming binabato sa plaza at patayin. No, pero pinutol yan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang pumukol, unang bumato. Ano nangyari? Nagsialisan ang mga tao. Walang ni isa mang nagpukol at bumato. Ano ang sabi ni Jesus sa babae? Humayo ka na at huwag nang muling magkasala. Diba? Patatawarin at patatawarin. Diba? Ganun nga yung sabi ni Jesus. Diba sa Ebanghelyo ngayon? No, kung sila sana ay nakarinig at nakakakita, di sana ay lumapit sila sa Diyos at sila ay napatawad na. No, diba? Yan eh. Katulad nga nung pagputol ni Jesus sa death penalty, yun, pinutol ni Jesus yun sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino man ang walang kasalanan, sige, ikaw ang unang bumato kung wala ka talagang kasalanan. Yan. Kaya nga dapat ikulong lang, hayaan lang sa ICC ang nagkasala, ang maraming pinatay at mayroon pang mga huhulihin. Sige lang, ikulong lang, huwag patayin. Ayaw yan ni Jesus. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Bye-bye, mga idol. Bye-bye.